Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I'm going to remake or rearrange one of my old arrangements. So let's start. Ito yung pot na aayusin natin. Ang team nito was Under the Sea pero ang figurine na ginamit ko is Mermaid. So meron tayong Echeveria dito na very chubby and etiolated succulent na yung lower part ng leaves is variegated and yung top part is hindi. Meron din tayong Haworthia, meron tayong big white shell, and meron tayong cactus. So, let's start fixing it. So, I was planning to put yung elongated or etiolated na succulent at the part. So, first tanggalin muna natin mga figurine para hindi na sila madumihan. And then, I remove the shell then. Tapos yung Haworthia, in-uproot ko din. And yung katabi niya ding succulent. Yung katabing succulent na to, hindi ko alam ang name niya. Hindi siya heart of string, pero yung kanyang leaves is heart-shaped din. At saka madali siyang ma-dehydrate. Pero pag diniligan mo naman siya ng maraming tubig palagi, na-overwater naman siya. So, ang ginagawa ko, parang kasabay na lang ng pagdidilig ng ibang succulent ko. So, ayan, naipat ko na yung etiolated na succulent. So, katabi siya ng cactus and then sa likod, ibabalik ko yung heart-shaped na succulent. If you know the ID nung succulent na to, please comment below. And thank you in advance for helping me out. So for this arrangement, I'm going to use white sand as a top dressing kasi nga yung team niya is Under the Sea. Pero pwede din naman yung black sand kasi 'di ba sa beach naman or sa ocean meron din tayong black sand and meron ding white sand. Pero parang gusto ko lang today is white sand naman kasi previously puro black ang ginamit ko. So white naman yung gamitin natin for today's video. So ito top dress ko lang yung pot ng white sand. So, sa magtatanong or gustong malaman, yung white sand is nabibili ko din siya sa Lazada. Same price din yata ng black and red sand kung hindi ako nagkakamali. It's 160 pesos per 5 kilos na yon. Tapos, hindi lang kasama yung shipping fee doon. Tapos, ibinili ko din yung white shell. So, itinuso ko lang din katulad nung kasi yung dulong part is medyo madumi na. Mahirap na siyang linisin. So, ibinalik ko din sa tabi nung shell yung Haworthia. So, hindi pa ganun kadami yung roots nung Haworthia na to. Pero, okay lang yan. Magsasurvive naman. Yung mga Haworthia naman, hindi sila maselan. Basta wag mo silang laging didiligan. So, usually, ang mga Haworthia ko, every 2 weeks ganun. Hindi ko sinasabay sa succulent na pag summer, every week. Pero ngayon na umuulan, hindi talaga ako nagdidilig. As in, hindi talaga. Kahit pa hindi sila maulanan. Kasi syempre nakakakuha yung mga succulent ng moisture. So, itap dress lang natin ng white sand yung buong harap ng pot para hindi tayo mahirapan mamaya. Kasi pag inuna natin yung succulent, katulad ng lagi kong sinasabi, sumisingit sila dun sa leaf ng Echeveria o succulent, ang hirap nilang tanggalin. So, ibabalik ko din yung mga mermaid na figurine. So, naglagay din ako ng black stone and gray stone. Tapos, mag-a-add ako ng cutting ng Graptopetalum mendozae sa tabi ng mga stone na nilagay ko. So, if white sand na gagamitin ko, ang ginagamit ko namang stone is dark in color. Pagka naman dark in color, katulad ng red or black sand na ginagamit ko, white naman yung stone na ginagamit ko. Tapos, ilalagay ko yung mga cuttings ng Graptopetalum mendozae na nanggaling din sa arrangement natin yesterday, yung natira. So, i-fill up ko lang doon sa tabi ng mga stone.
Tapos, meron ako ditong succulent na galing dun sa in-unbox natin. Medyo maliit siya. So, I decided to put na lang dito sa arrangement natin for today. So, medyo purple in color siya para kumontrast naman dun sa white sand. And then, maglalagay din ako ng mga babies ng Echeveria elegans. Galing din to sa mga succulent na in-unbox natin before. Kung napanood yung video, tinatanggal ko talaga yung mga babies kapag may kasamang babies yung mga succulent na nabibili ko from Benke. So, you can see, tinitrim ko lang yung roots niya. And then, tinatanggalan ko din ng dried leaves kung meron. And then, yung mga arrangement pala, pagkatapos kong gawin, 2 weeks ko siya bago diligan. Pero kung umuulan, hindi ako nagdidilig. Inaantay ko na lang na maampiyasan siya, ganun. Actually, patapos na tayo dito sa arrangement. So, we're finally done with the arrangement. Let's take a closer look of it. Enjoy watching! That's all for today's video, guys. I hope you like my arrangement for today. It's under the sea with mermaid theme. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your friends, family, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye.